Magandang araw muli sa ating lahat. Ang paksa na ating papaksain ngayon ay yung katuruan patungkol sa pag-iikapu at pagbibigay. Madalas na ginagamit ang talatang ito ng mga iba't ibang mga simbahan patungkol sa pagtuturo sa bagay na ito. So, buksan po natin ang ating aklat Biblia sa Malakias 3:10. Sabi dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, ito pong talatang ito ay patungkol po ito talaga sa ikapu. Pero ang madalas na tanong, ito po ba ay tinuturo sa iglesia rin, na kagaya ng nasa Malakias 3:10? So, tandaan po natin na ang pagtawag ng Panginoon sa Israel at sa iglesia ay magkaiba. Ang Israel po ay under ng mga kautusan, at isa sa mga kautusang ito ay ang patungkol sa mga pag-iikapu. So, alam na po ninyo kung bakit sila nag-iikapu, dahil sa 12 anak ni Jacob na siyang Israel ay nagmana ang 11. Ngunit yung isa ay walang mamanahin, sapagkat yung isa kaya wala siyang mamanahin sapagkat maglilingkod ito sa templo. Yun ang magiging trabaho niya, kaya wala siyang mamanahing lupain o sasakahin. Ngayon, sino po ba sa mga magkakapatid na ito? Ito po ay si Levi. Si Levi po yung itinalaga para maglingkod doon sa templo. So, dahil siya ay walang mamanahin, wala siyang magiging income sa kanyang pang-araw-araw na buhay. So, ang ginawa nila, lahat ng may minanang lupa, ang 11 ay meron silang 10% na kukunin sa kanila, at yun ay ibibigay nila kay Levi na siyang naglilingkod doon sa templo. So, doon po yung konsepto kung bakit nagkaroon sila ng ikapu. Para ito yung mga gagamitin na parang pinaka-income ni Levi, dahil wala siyang minanang lupa at siya yung nakatalagang maglingkod sa templo. At the same time, para na rin matugunan yung pangangailangan ng templo. So, yun po yung naging konsepto kung bakit nagkaroon ng ikapu. So, ngayon ang tanong, kanino po ba ito inutos? So binasa natin. Bumaba po tayo sa 12. Sa verse 12. Ang sabi dito, dahil dito is sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad, sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. So, ano sabi dyan? Mapapansin niyo ang sinasabi dyan. Dahil dito sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad. So, at tinutukoy po rito ay ang bayang Israel. So, makikita ninyo na ang binigyan lang ng kautusan patungkol sa ikapu ay ang bayang Israel. Hindi kasama ang ibang bansa na siyang mga hintil. So, ito lang ay covenant para lamang doon sa bayang Israel. Kaya nga sabi dyan, kayo'y mapalad sapagkat napakainam nila sa inyong lupain. O, sabi dyan, sasabihin ng lahat ng mga bansa, ang tinutukoy yung mga hintil. So, ibig sabihin, hindi ito sa lahat ng bansa ibinigay, kundi sa bayan lang o sa bansa lang ng Israel. Dahil dahil ito ay naging konsepto nila dahil sa 11 magkakapatid na may minana na lupain at yung isa ay wala. Hindi po ganito yung sa hintil, hindi naman kasamang hintil, wala namang minana yung mga hintil dahil doon lamang ito sa kanilang lupain, ang bayang Israel. Ngayon, itong ibang bayan na labas sa Israel ay mga hintil. Hindi po sila kasama. Ngayon ang tanong, nakita natin na ito ay para lamang sa bayang Israel, hindi sa ibang bansa. So, ang tanong po ngayon, kasama po ba ang iglesyang ito? Tandaan po, gaya ng aking sinabi, iba po ang pagtawag ng bayang Israel sa iglesia. Tandaan po natin ang Israel ay may kautusan at sila ay nabubuhay ayon sa kautusan. Ang iglesia po ay hindi nabubuhay sa kautusan. So, hindi ko na tatalakayin yung tungkol yan. Kasunod na nating mga vlog kung bakit hindi ang iglesia
nabubuhay sa kautusan. At saan ba nabubuhay ang iglesia ngayon? So, pinakikita ko po dito sa inyo na ang bayang Israel, ang ikapu ay para lamang sa bansa o sa bayang Israel. So, madalas ginagamit ng ibang mga pastor, ng ibang nagtuturo, idinudugtong nila ito sa Korinto. Ganito po nila sinasabi yan. Ang sinasabi nila, sinasabi dito sa Malakias 3:10 na tayo daw may magbigay ng ating ikapu. Sabing ganun. Kaya sa ating pagbibigay, pansinin po ninyo dinudugtong po nila yon. Sa ating po pagbibigay ayon sa Korinto, na tayo raw ay magbibigay ng ayon sa pinasya ng ating puso. Ganun po nila itinatulon at kinukunik. Ang Malakay po ay ilang taon ang nakalipas bago ang Korinto. So, ibig sabihin wala po silang koneksyon. Magkaiba pong at iba po ang sumulat. Ang sumulat po ng Malakias o Malakay ay si Malakias. Pero ang sumulat po ng Korinto ay si Pablo. Malayo po ang diferensya nila. Mayroon po silang ibang konteksto o paksa ng pinag-uusapan dito. Ngayon, tingnan po natin saan po bang aklat sa Korinto nila binabasa ang tungkol na ikapu, kahit sa atin daw pagbibigay ng ikapu, magbibigay daw tayo ng masaya. Makikita po natin ito sa 2 Korinto 9:7. Basahin po natin 2 Korinto 9:7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So, ibig sabihin, magbigay daw ng masaya. So, ito ang ginagamit nila na pag nagbibigay ito tayo ng ikapu, dapat daw masaya. Ganun po nila ito ay dinudugtong. Pero ang tanong po ba, ito po bang sa 2 Korinto 9:7, ito po ba ay ikapu na pagbibigay? Madalas po tinuturo nila na ito ay ikapu para daw sa iglesia, kaya daw na sa Korinto, na sa bagong tipan. Sa lumang tipan, ikapu, sa bagong tipan, ikapu. Yung sa Malakay, sa Israel, sa iglesia, yung nasa Korinto. Pero ang tanong, ito po ba ikapu? Basahin natin kung ikapu ba ang pinag-uusapan nila nito. Basahin po natin sa unang Korinto kung ano ang pinag-uusapan nila dito. Tandaan po natin, ang sulat po na ito ay sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. So, ang sabi dito sa unang Korinto 16 hanggang 1 hanggang 4. So, basahin po natin. Tungkol naman sa ambagan para sa mga kapatid, gawin ninyo ang tulad sa pinagbilin ko sa mga iglesia sa Galacia. Yung unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin upang hindi na kailangan mag-ambagan papunta ko riyan. Pagdating ko riyan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At kung kailangang pumunta rin ako, sasama ako sa kanila. So, ano po ba itong ambagan na ito? Tulong po ito. Nag-aambagan sila para sa tulong sa Jerusalem, sa Judea. So, makikita po ninyo dyan, ang konteksto niyan, ang sabi dyan, tulong sa mga kapatid sa Judea. So, ang pinag-uusapan pala dito sa Korinto ay hindi ikapu. Ang pinag-uusapan dito na magbibigay ng masaya ay tulong para sa Jerusalem, sa Judea. Kasi po sa panahon na yon, ang Jerusalem, ang Judea ay inuusig at ang mga makapatid doon ay dahil sa pag-uusig, kailangan nilang magtulungan. So, ang ginawa ngayon ng kapatid na Pablo na magbigyan nila ng tulong ang mga kapatid doon. So, dito, kaya sinabi rito, ito ay sulat niya sa mga Korinto na yung tulong na ibibigay ay dapat magbigay ng masaya. Kung mabasahin nyo po ito ng buo hanggang sa dulo, makapansin niya, sabi dito, sapagkat kung tayo ay tutulong sa kanila, darating ang araw na sila naman ay tutulong sa atin. So, ibig sabihin ng pinag-uusapan dito, hindi ikapu. Kaya maling-mali po na gagamitin na ito ay ikapu. Hindi ito ikapu. Kaya po sa inyo ng mga naturuan na ito daw ikapu, maging ako noon ay naturuan ito at hindi ko lubos na unawaan. Pero ngayon, dahil sa aking pag-aaral ng salita ng Diyos at sa tulong ng banal na Espiritu na dapat lagi nating ilapit sa Diyos sa tulong ng banal na Espiritu na tayo ay gabayan kung paano unawain ang banal na Biblia. Hindi po ito ikapu kundi tulong. So yun po, sinabi ko na po ang patungkol sa paksang ito, patungkol sa
sa Malakias 3:10 at doon sa ikalawang Korinto 9:7 na hindi magkaiba po sila na konteksto. Ang konteksto ng Malakay ay patungkol sa ikapu, ang konteksto po ng Korinto ay patungkol sa pagtulong. Magkaiba po siya. Ang ikapu ay mandatory, kailangan gawin, batas. Ang ikapu po ay hindi ang tulong naman po o ambagan ay kusang loob, kaya nga magbibigay ng masaya. Hindi ito persahan o batas. Dito sa Malakay ay ito po ay batas. Kaya nga mandatory. So magkaiba, doon pa lang magkaiba sila. So sana po naunawaan ninyo ang patungkol sa pagsang ito, patungkol sa ikapu sa Diyos. So maraming salamat po. Muli, magandang araw sa ating lahat.